Babala. Ang kwentong maririnig mo ay mula sa mga paniniwala, sa mga lihim na matagal nang ibinubulong sa dilim. Bawat sulok ng lugar may tinatagong hiwaga, pero tandaan mo, hindi lahat ng lihim dapat mabunyag. Ang maririnig mo ngayon, isa sa kanila. Maligayang pagdating sa The 13th Scream. Mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon. Bago tayo magsimula, magpapasalamat muna kami. Maraming salamat sa lahat, lalo na sa ating mga solid na taga-suporta at sa mga patuloy na nagbibigay ng tiwala sa The 13th Scream. Suportahan din natin ang isa pang horror channel na nagsisimula pa lang, Alitaptap ng Dilim sa YouTube. Bagong boses ng kilabot, bagong ilaw sa dilim. Hindi ako naniniwala sa mga kwento-kwento ng kababalaghan, lalo na yung mga sinasabi nilang nawawalang lugar sa gitna ng kagubatan. Para sa akin, kung hindi mo makita sa mapa, baka gawa-gawa lang. Kaya nang alukin ako para sa isang freelance mapping project sa Eastern Visayas, hindi ako nagdalawang isip. Ang bayad ay doble kaysa karaniwan at simple lang daw ang trabaho. Mag-survey ng lumang trail at i-record kung anong existing infrastructure ang makikita sa lugar. Ako si Randy, 32, taga Mandaluyong. May 6 na taong karanasan bilang topographic surveyor. Sanay sa init, ulan at kahit anong bundok. Pero ngayong paakyat na ako sa isang trail na wala sa kahit anong official record, pakiramdam ko para akong bagong salta. Pagdating ko sa Samar, agad akong sinalubong ng contact namin, isang matandang driver na may Waray accent. Tahimik lang siya habang paakyat kami sa bundok, sakay ng luma niyang van. Makulimlim ang langit at may manipis na fog. Puno ng tahimik na tensyon ang biyahe, parang ayaw niyang magsalita. Kahit pinipilit kong maging magaan ang usapan, saglit lang ang mga tugon niya. Hanggang sa siya na mismo ang nagbitaw ng hindi ko inaasahang babala. May daan dito na hindi ginagalaw, bigla niyang sinabi habang tinatahak namin ang isang makipot na likulikong bahagi ng bundok. Minsan, lumilitaw, minsan hindi. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya tumingin sa akin. Nakatitig lang sa harap habang mahigpit ang hawak sa manibela. May mga kalsadang hindi dapat sinusubukan. Napangiti ako. Kahit hindi sa mapa, basta ma-record ng GPS, makikita rin yan sa system, sagot ko habang pinapagana ang handheld receiver ko. In-adjust ko pa ang antena. Walang error. Ready na para sa kahit anong topographic data. Hindi lang sa mapa ang dapat mong tinitingnan, bulong niya. Pagkalipas ng halos kalahating oras, bigla siyang huminto sa may gilid ng kalsada. Wala akong nakita kundi damuhan, puno at makitid na espasyo na mukhang hindi pa nadaraanan ng tao. Walang signage, walang landmark, puro talahiban sa magkabilang panig. Dito ka na bababa, sabi niya. Sige ka kung susubukan mo yan, pero huwag ka nang babalik kapag narating mo na. Bakit naman? Tumingin siya sa akin, diretso sa mata. Hindi lahat ng nakikita mo dapat pinupuntahan. Nagulat ako sa seryoso niyang tono, pero sanay na ako sa ganitong drama. Maraming matanda sa probinsya na mahilig sa misteryo at panakot. Kinuha ko ang backpack ko. Sinabit ang GPS unit sa strap at humakbang pababa. Paglingon ko sa kalsadang tinuturo niya, may isang maayos at bagong gawang sementadong daan na tila bagong bukas lang. Malinis, walang dahon, walang bakas ng gulong ng sasakyan at hindi konektado sa anumang pangunahing highway. Pero malinaw ang guhit sa gitna at pantay na pantay ang pagkakakonstruct nito. Parang ni-roll out lang kahapon. Sinuri ko ang GPS. Wala. Blankong screen. Hindi rin gumagana ang compass. Tumigil ang pag-receive ng signal.
May 1 minutong blackout ang unit pero di pa ako naranasan na mag-zero ang coordinates kahit isang beses. Parang may humarang sa signal. Anong pangalan ng lugar na to? Tanong ko ulit. Ngunit nang lingunin ko siya, wala na siya sa van. Umandar na ito papalayo. Walang kahit anong tunog ng makina. Wala ring alingaw-ngaw ng gulong. Naiwan akong mag-isa sa kalsadang hindi ko kilala sa isang lugar na wala sa mapa. Huminga ako ng malalim. Isang malaking bahagi sa akin ang gustong umurong. Pero isa ring mas malaking bahagi ang nagtutulak sa akin na magpatuloy. Dokumentado ang lahat ng trabaho ko. Kung totoo nga na may bagong trail dito, malaking puntos to sa resume ko. Tumahimik ang paligid. Walang ibon, walang langgam, walang pagaspas ng hangin, walang kahit anong tunog. Tanging ang yabag ng sarili kong sapatos ang naririnig ko habang unti-unti kong tinatahak ang daan. Sa bawat hakbang, mas lumalalim ang pakiramdam na hindi ito basta gubat lang. May kung anong tahimik na tensyon sa hangin, parang hinihintay ako ng kung anong hindi ko pa nakikita. May kakaibang amoy din ang paligid. Hindi mabaho, pero matamis na parang nabubulok na prutas. Umabot ako sa isang kurbada na may 2 split, isa pa kaliwa, isa pa kanan. Wala na talagang GPS, pero may kuryosidad na bumubulong sa loob ko. Subukan mo yan. Pumili ako ng kanan, tuwid lang ang daan, tahimik pa rin. Maya-maya, biglang sumilay ang liwanag mula sa dulo. Una ay parang manipis na ulap, tapos naging mas malinaw, may estrukturang gusali. Sa dulo ng kalsada, sa likod ng manipis na ulap, may natanaw akong hindi ko inaasahan. Isang lungsod. Modernong lungsod, kumpleto sa mga gusali, ilaw at kalsada. Nasa gitna ng gubat pero tila mas malinis pa kaysa Maynila. Ang mga poste nakasindi. May LED screen pa sa isang kanto. Parang high-tech na ghost city. Tahimik pero gumagana. Napahinto ako. Nag-init ang batok ko. Tiningnan ko ang paligid. Puno pa rin. Pero sa harap ko, may mismong boulevard na may pedestrian lane at mga bus stop. Lumapit ako. Walang kahit sinong tao. Pero biglang sumindi ang isang poste ng ilaw. Motion sensor? Hindi na ako nakatiis. Binunot ko ang camera sa side pocket ko at nagsimulang kumuha ng litrato. Pero pagtingin ko sa preview screen, itim ang kuha. Walang image. Pinindot ko ulit, blanko pa rin. Kinuha ko ang cellphone. Walang signal, walang wifi. Pero gumagana ang flashlight. Umupo ako sa isang bench sa gilid. Mainit ang hangin pero hindi ako pinagpapawisan. Sa paligid, tila wala talagang buhay. Pero lahat ng bagay ay mukhang bago. Wala ring alikabok. Parang may naglilinis bawat minuto. Sa di kalayuan, nakita ko ang City Hall building. Art Deco style. Malinis ang salamin, bukas ang pinto. Sa loob may reception desk at sa ibabaw ng mesa isang folder. Nakalagay, Randy M. Nang buksan ko, wala namang laman kundi isang papel na may isang linya lang. Welcome. Napaatras ako. Nang tumingin ako sa salamin ng reception area, may naaninag akong anino sa ikalawang palapag. Sa isang bintana sa itaas, may babaeng nakasilip. Mahaba ang buhok. Maputla. Hindi gumagalaw. Pagkurap ko, wala na siya. At iyon ang simula ng hindi ko na kailanman makakalimutang paglalakad papasok sa lungsod na wala sa mapa. At marahil, wala na ring labasan. Hindi ako sigurado kung ilang minuto akong nakatayo sa harap ng gusaling yon. Nasa harap ko ang City Hall, isang estrukturang tila kinopya mula sa mga luma, pero modernong disenyo ng mga city complex sa Metro Manila. Maayos, malinis at mukhang functional. Pero wala ni isang tao. Pakiramdam ko'y ako lang ang gumagalaw sa lungsod na ito. Bawat hakbang ko, ramdam kong may mata sa paligid. Hindi ko lang matukoy kung saan. Tila ang mismong hangin ay may laman, parang humihinga ang lugar
At ako ang dayuhang hindi dapat narito. Pumasok ako sa loob ng gusali. Bukas ang pintuan. Walang kalawang, walang kaluskos. Sa lobby, malamig ang hangin kahit walang aircon. Tahimik. Sa kaliwang bahagi, may waiting area na may mga upuang plastic na kahanay. Sa kanan, may hagdanan paakyat. At diretso sa unahan ang front desk kung saan ko nakuha ang folder. Binalikan ko ulit ang mesa. Tinignan ko ang ilalim ng folder. Wala. Pero sa drawer sa gilid ng desk, may maliit na notepad. May nakasulat. Tuloy ka lang. Ibinulsa ko ang pad. Inakiyat ko ang hagdan. Sa bawat baitang parang lumalalim ang paghinga ko. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng pakiramdam. Parang bawat hakbang ay lumulubog ako sa isang bagay na hindi ko naiintindihan. Pagdating ko sa ikalawang palapag, may hallway. Maliwanag pero walang ilaw na bukas. Natural light ang galing sa mga bintana pero hindi ko makita kung anong nasa labas. Mist lang ang bumabalot sa salamin. May mga pintuang puti sa magkabilang gilid, parang opisina. Kumatok ako sa isa, walang sumagot. Binuksan ko. Walang laman kundi isang lumang upuan at mesa. Sa gitna ng mesa may isang papel lang na nakapatong. Itim ang papel. Walang sulat, pero may markang parang napaso o nasunog sa gitna. Bilog. Tila selyo. Paglabas ko, narinig ko ang isang kaluskos mula sa dulong kwarto. Napalingon ako. Bukas ang pintuan. May tao ba? Tanong ko. Walang sagot. Lumapit ako. Sa loob, may cabinet, mga estante at isang lumang TV. Naka-on ang TV pero static lang ang screen. Walang power cable, walang remote. Pero nakailaw. Sa ilalim ng TV may nameplate, "For orientation only, Randy M." Hindi ko na alam kung pinaglalaruan lang ako ng imahinasyon ko o kung may mas malalim pang dahilan kung bakit tila inaasahan nila ako. Biglang nagsara ang pintuan sa likod ko. Napalingon ako, binuksan agad. Pero pagbukas ko, ibang hallway na ang bumungad. Hindi na ito yung daan kanina. At doon ko lang tuluyang naisip ang dalawang bagay. Isa, hindi ito panaginip. Dalawa, hindi ako makakalabas dito ng basta-basta. Naglakad ako sa bagong hallway. Mas makipot ito at ang sahig ay gawa sa tiles na kulay abo. Dito ko lang napansin, wala palang kahit anong alikabok sa buong lungsod. Lahat makintab, lahat parang bagong linis. Pero wala ring tunog ng walis. Walang palatandaan ng maintenance crew. Ang katahimikan ay parang may sariling bigat. Bawat yabag ng sapatos ko ay parang sumisigaw sa loob ng isip ko. Minsan pa nga, parang may yabag din akong naririnig kasabay ng sa akin, pero pag tumitigil ako, tahimik din ang lahat. Sa kaliwang bahagi ng pasilyo, may isang pintuan na kulay itim, bukod tangi. Wala itong hawakan, pero bigla na lang itong bumukas sa sarili nito, dahan-dahan. Parang inaanyayahan akong pumasok. Sa loob ay madilim. Walang bintana. Isa lang ang ilaw, galing sa isang bumbilyang nakasabit sa gitna. Umiilaw ng paikot-ikot, parang may fault sa kuryente. Sa gitna ng kwarto may upuang kahoy at projector screen. Lumapit ako. Pagkaupo ko, biglang bumukas ang projector sa likod ko. May lumabas na imahe sa screen. Ako mismo. Isang video kung saan ako'y nakatayo sa harap ng lungsod. Parehong-pareho sa aktwal na pangyayari kanina. Kinilabutan ako. May sumusubaybay sa akin. May nakarecord ng lahat ng kilos ko. Tiningnan ko ang paligid. Wala akong nakitang camera, walang speaker. Pero narinig ko ang boses ko mula sa projector. Ako si Randy, 32, surveyor mula Mandaluyong. Eksaktong linya na sinabi ko kanina. Pati tono, eksaktong kapareho. Napaatras ako sa upuan, pero hindi pa doon natapos ang video. Sunod na ipinakita sa screen ang imahe ko, pero hindi na ako ang kilala ko. Maputla na ako. Nanlilimahid. Para bang bangkay, pero gumagalaw pa.
Parang ako pero wala ng kaluluwa. At sa likod ng ako sa video, may aninong tumatakbo. Mabilis. Hindi ko maaninag ang itsura pero parang may maraming mata at tentacle-like ang hugis ng mga braso. Biglang namatay ang ilaw kasabay ng pagkawala ng projector. Nabitawan ko ang upuan. Sa dilim narinig ko ang mahinang paghampas ng something sa sahig. Malambot pero mabigat. Parang basang laman. Hinablot ko ang flashlight mula sa bag ko. Pagbukas ko, wala nang laman ang kwarto. Ngunit sa sahig may naiwan na basang marka ng kamay. Tumakbo ako palabas, muling bumalik sa hallway. Pero imbes na pamilyar na daan, isang glass corridor na ang dinatnan ko. Nakapaligid sa akin ay mga dingding na salamin. Sa labas ng salamin, pawang itim ang paligid. Pero kung minsan may aninong dumadaan, hindi malinaw kung tao ba, hayop o ibang nilalang. Sa dulo ng glass corridor may elevator. Umilaw ang button. Sumakay ako kahit ramdam ko na trap ito. Pagpasok ko wala nang pindutan. Isa lang ang button. Exit. Pinindot ko. Umandar ang elevator pababa. Habang bumababa, unti-unting nagkakaroon ng static ang ilaw. Hanggang sa biglang tumigil ito sa gitna ng biyahe. Nagsimulang umilaw ang screen sa taas ng pinto. Randy, mag-adjust ka na. Hindi ko alam kung pananakot yon o paalala, pero bago pa ako makakilos, bumukas ang pinto. Ang bumungad sa akin ay hindi na lungsod, isang madilim na waiting room. May 6 na silyang bakal na nakahanay. Sa dulo may vending machine. Gumagana ito, at sa loob may bote ng tubig na may label. Para kay Randy lang. Hindi ko na kayang lumaban sa pagod at gutom. Kinuha ko ang bote. Pero bago ko ito mainom, napansin kong may mukha sa refleksyon ng salamin sa vending machine. Hindi akin. Isang babae. Maputla, walang mata. At ngumiti siya sa akin gamit ang bibig na abot hanggang tenga. Paglingon ko, wala na siya. Pero sa sahig sa tabi ng paa ko may isa pang note. Kumpleto na ang orientation. Hindi ka nabisita dito. Hindi ako kaagad uminom mula sa bote. Tinitigan ko lang yon, pinakikiramdaman kung totoo ba talaga ang uhaw ko o kung isa lang tong bagong pitag. Ang label ay malinaw, para kay Randy lang. Walang ibang tao sa paligid, walang boses, walang yabag, pero ang vending machine ay mainit pa rin sa ilalim. Gumagana. Mukhang bago, parang katatapos lang gamitin. Pero sino ang huling bumili? Sino ang nag-refill? At sino ang gumawa ng label para sa akin? Tila gumapang ang lamig mula sa sahig paakyat sa binti ko. Tiningnan ko muli ang salamin sa makina. Wala na ang babae, pero naiwan ang marka ng kanyang mukha. Isang manipis na pamumuo ng hamog sa salamin, parang imprint ng balat. Isinuksok ko ang bote sa bag ko. Hindi ko kaya. Hindi pa ngayon. Tumalikod ako sa vending machine. Sa kanan ay isang pinto na gawa sa puting metal at sa taas nito ay isang green na exit sign. Bukas ang pinto, nakaawang ng kaunti pero walang ilaw sa loob. Hindi ko alam kung ito ba ang daan palabas o papunta sa mas malalim pang bahagi ng lungsod. Dahan-dahan akong lumapit. Inilapit ko ang tenga sa awang. Walang tunog. Binuksan ko pa ng bahagya. Tumambad sa akin ang isang spiral staircase na pababa. Parang luma na, gawa sa bakal. Walang handrail. Ang paligid ay itim. Ang tanging ilaw ay nanggagaling lang sa likod ko. Pagbabaan ko, wala na akong babalikan kung sakali. Pero wala na rin naman akong babalikan. Kaya tumuloy ako. 1, 2, 3 hakbang. Habang bumababa ako, naririnig ko ang mahinang tunog sa ibaba. Tunog ng typing, mabilis. Walang hinto. Parang daan-daang kamay na nagtatype sa parehong oras. Pagdating ko sa dulo, may liwanag na nanggagaling mula sa isang glass panel. Sa loob nito ay parang isang opisina, pero puno ng mga desk na magkakatabi. Sa bawat desk may computer.
Sa bawat computer may bukas na dokumento at bawat dokumento nakapangalan sa iisang tao, Randy M. Lahat ng file ay tungkol sa akin, schedule ko, medical na record, buod ng mga dating trabaho, maging ang mga email na hindi ko na matandaan. Para bang buong buhay ko ay ginawang archive at nandito sa harap ko. Lumapit ako sa glass door. Wala itong hawakan, pero sa paglapit ko, kusa itong bumukas. Bumungad sa akin ang isang babae. Siya rin yung nakita ko kanina sa reflection. Pero ngayon, nakatayo siya sa tabi ng isang mesa. Hindi siya gumagalaw, maputla, payat at nakasuot ng puting damit na parang tagapaglingkod. Hindi ko makita ang kanyang mga mata. Parang may takip. Pero kahit walang paningin, ramdam kong nakatingin siya sa akin. "Randy," mahinang sabi niya, "dito ka na." Hindi ako parte ng lugar na to," sagot ko. Wala akong alam sa nangyayari. Lumapit siya, dahan-dahan. "Matagal ka na naming sinusubaybayan." Napatras ako. "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi lahat ng nawawala ay nawawala. Minsan, tinatanggap lang sila ng lugar." Biglang bumukas ang mga screen ng computer. Lahat sabay-sabay at ang lumabas sa bawat isa ay video ko, iba't ibang bersyon. May isa na natutulog ako. May isa na nasa bus. May isa na tumatawa kasama ang kaibigan. May isa na umiiyak habang may hawak na puting sobre. Mga alaala ko mula sa iba't ibang taon ng buhay ko. Lahat ay dokumentado. Tumingin ako sa babae. "Sino ka?" "Mas mabuting itanong mo, sino ka ngayon?" Napaurong ako. Gusto kong tumakbo, pero ang katawan ko ay naninigas. Para bang kinukuha na ng lungsod na ito hindi lang ang presensya ko, kundi ang pagkatao ko. Napalingon ako sa isa pang pinto sa kanan. Sa taas nito ay nakasulat, "Integration Room." Narinig ko ulit ang boses ng babae, pero ngayon nasa loob na ng isip ko. Lahat ng dumaan dito ay dumadaan sa proseso. Kapag natapos ka na, wala nang tanong. Isa ka na sa amin. Sumisigaw na ang utak ko na lumaban. Hindi ito totoo. Isa lang itong guni-guni. Pero ang lahat sa paligid ko ay masyadong detalyado, masyadong tiyak. Bumukas ang pinto ng integration room. Isang malamig na hangin ang lumabas mula rito. At isang upuan sa gitna. May nakataling lalaki. Ako, ang sarili ko. Pero iba na ang itsura, wala nang ekspresyon, walang pakiramdam. Parang manika na lang. Sa tabi niya may isa pang nilalang. Hindi ko mailarawan. Para siyang binubuo ng usok, liwanag at butil ng salamin. Walang mata pero mulat ang buong paligid. Lumapit ito sa ako sa upuan at hinawakan ang sentido nito. Biglang nanlaki ang mata ng lalaking nakatali. Sumigaw siya, isang sigaw na parang ako mismo ang sumisigaw sa loob. Napaatras ako. Hindi ko na kaya. Tumakbo ako palabas ng kwarto, lumampas sa babae, lumampas sa mga computer. Pero habang tumatakbo ako, hindi nauubos ang pasilyo, hindi nagbabago ang lugar. Paulit-ulit ang istruktura, para akong bilog na paikot lang ng paikot, hanggang sa napadapa ako. Humampas ang siko ko sa sahig. Nang tumingin ako sa harap, may salamin sa dingding. At sa loob ng salamin, hindi na ako ang sarili kong refleksyon. Isa nang estranghero. Isa na akong nilalang na tila taga rito na rin. At doon ko na-realize, ang biringan ay hindi lugar. Isa itong salamin. At kung gaano mo pinagdududahan ang sarili mo, doon kanya huhugutin. Sa mga mata ko na hindi na akin, unti-unting nawala ang liwanag. At ang huling narinig ko ay sarili kong boses na nagtatanong sa susunod na bisita. "Bago ka ba dito?" Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulala sa salamin. Basta't nang matauhan ako, wala na akong ibang naririnig kundi ang sariling paghinga. Hindi na ako sigurado kung ako pa ba talaga ito o kung ang nakikita kong refleksyon kanina ay siya nang pumalit sa akin.
Pero gumagalaw pa rin ako. Iyon lang ang alam kong totoo. Gumagalaw ako. Humihinga. Naglalakad. Bumalik ako sa dating hallway. Pareho pa rin ang itsura. Makintab ang sahig, puting pader, tahimik na ilaw. Pero ramdam kong hindi na ako nasa parehong lugar. May nagbago. Hindi lang sa paligid kundi sa loob ko rin. Para akong kinayod. Parang may tinanggal na parte ng pagkatao ko at pinalitan ng kung anumang bagay na hindi ko maipaliwanag. Napansin ko na may isang bagong pinto sa dulo ng pasilyo. Itim ito. May kakaibang ukit sa ibabaw. Archive wing. Lumilingon ang nawawala. Lumapit ako pero hindi ko hawakan ang pinto. May kung anong bumubulong sa loob ng utak ko na huwag itong buksan. Pero gaya ng lahat sa lungsod na ito, tila kusang bumubukas ang mga pinto kahit hindi ko pinipilit. Dahan-dahang umangat ang pinto at bumungad ang dilim. Sa loob, malamig. Mas malamig pa kaysa sa naunang mga kwarto. Isang mahabang silid na may magkabilang hilera ng lumang file cabinets. Walang label, walang index. Basta't libu-libong drawer na tila hindi nauubos. Pumasok ako. Sa unang drawer na nabuksan ko, may laman itong envelope. Sa harap nito nakasulat lang ang Jeline, huling gabi. Pinuksan ko. Nasa loob ang mga larawan. Isang babaeng nakauniporme sa fast food kasama ang pamilya niya. Masaya sila, pero sa huling larawan mag-isa na lang siya. Nasa likod ng litrato ang petsa, Nobyembre 12, 2014. Pagkaangat ko sa likod ng huling litrato, may isa pang papel. Parang page ng diary. Napansin ko na may sumusunod sa akin pa uwi. Hindi ko alam kung anino lang ba o panaginip. Pero paglingon ko, wala na siya. At doon ko naintindihan. May mga bagay na hindi dapat nililingon. Tumindig ang balahibo ko. Sinara ko ang envelope. Hinanap ko ang drawer kung saan ko ito kinuha pero naglaho na ito, nawawala. Para bang isang beses lang pwedeng buksan ang bawat kwento at pagkatapos tuluyan na itong nawawala. Lumakad ako padulo. Sa bandang kanan may salamin ulit. Hindi ito refleksyon. Isa itong observation glass. Sa kabila may silid at sa loob nito may isang lalaking nakatayo sa harap ng lamesa. Nakatayo lang, parang estatwa. Pero nang tumingin ako ng mas mabuti, napansin kong gumagalaw ang balikat niya. Humihinga siya. Nakasuot siya ng puting polo at may pangalan sa ID, Benji, Postal Service. Hindi niya ako tinitingnan, hindi rin siya gumagalaw. Pero sa lamesa niya may lumang telepono, yung rotary type. At bigla itong tumunog, isang beses, dalawa, tatlo, tapos huminto. At doon, marahan siyang lumingon. Mabagal. Unti-unti, hanggang ang mukha niya ay tumapat sa akin kahit may salamin sa pagitan. Hindi siya kumurap. Pero ang mata niya, wala. Wala talaga. Kulay abo ang loob. At ang bibig niya, bahagyang nakabuka. Isang mahinang bulong ang narinig ko. Hindi galing sa loob ng kwarto. Galing sa likod ko. Huwag kang lilingon. Agad akong napaatras. Pagharap ko, wala namang tao. Pero may isa na namang sulat na nasa sahig. Puting papel. Isa lang ang nakasulat. Kapag nakita ka na nila, isa ka na sa kanila. Muli akong tumakbo. Mula sa archive room, palabas ng hallway. Hanggang sa makarating ako sa isang pabilog na atrium. Nasa gitna nito ang isang malaking estatwa, isang tao na nakatakip ang mga mata. Nakaturo ang daliri nito sa langit. Sa ilalim ng estatwa, nakasulat para sa mga hindi lumilingon. Banal ang pananahimik. Doon ko napansin lahat ng pintuan sa paligid ng atrium ay bukas at sa bawat pintuan may tila aninong nakatayo. Hindi gumagalaw, hindi lumalapit. Pero ramdam kong unti-unti silang lumalapit. Hindi sa hakbang kundi sa bigat. Parang kinokonsumo nila ang espasyo. Hinila ko ang sarili ko patungo sa isa pang pasilyo.
masikip. Walang ilaw, ginamit ko ang flashlight mula sa bag. Tumatama lang ito sa dingding sa harap ko. Parang maze na walang dulo hanggang sa makarinig ako ng hikbi. Mahina, babae, pamilyar. Ghislaine, tawag ko. Tahimik, wala. Pero ilang segundo lang narinig ko ulit. Mas malapit na, hindi ko na kinaya. Muli akong tumakbo. Liko sa kanan, kaliwa, tapos diretso. Hindi na ako tumitingin sa paligid. Basta makalayo lang ako sa tinig na yon. Pero sa isang sulyap sa gilid, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Muling may salamin sa dingding. Pero sa refleksyon, may nakasunod sa akin. Hindi ko na siya nilingon. Hindi na ako lumingon. At doon ko lang naramdaman habang papalayo ako, may mga kamay na tila sumusubok abutin ang anino ko mula sa dingding. Hinahawakan ako sa pamamagitan ng alaala, pero sa loob ng utak ko, iisang salita ang paulit-ulit. Huwag kang lilingon, huwag kang lilingon, huwag kang lilingon. At habang nagpapatuloy ako sa dilim, dahan-dahang nabubuo sa akin ang katotohanan. Ang biringan ay lungsod ng alaala, at ang bawat kwento ay trapong hindi mo na basta makakalimutan. Wala ka nang binabalikan, pero may bumabalik sa'yo. Hindi ko na matandaan kung ilang oras na akong naglalakad sa loob ng maze. Hindi ko na rin alam kung totoo pa ba ang mga dinaraanan ko o bahagi lang ng isang matagal ng bangungot. Ang tanging alam ko lang ay hindi ako pwedeng tumigil. Dahil bawat sandaling humihinto ako, may tila humahabol, hindi sa hakbang, kundi sa presensya. Sa bawat liko, sa bawat pasilyo, naroon ang parehong malamig na hangin at walang hanggang katahimikan. Pero paminsan-minsan, naririnig ko ang mga kaluskos. Parang may mga paa na lumalapat sa sahig, pero hindi naglalakad. Parang hinahagod lang ng anino ang paligid, pilit akong sinusundan. Biglang bumigat ang katawan ko. Hindi ko alam kung dahil sa pagod o dahil sa takot. Pero pinilit kong manatiling matatag hanggang sa makita ko ang isang maliit na ilaw sa dulo ng pasilyo. Mahina pero sapat para magsilbing direksyon. Habang papalapit ako, dahan-dahang lumalawak ang liwanag. At sa huli, tumambad sa akin ang isang lumang hallway. Hindi na ito kasing puti at moderno ng mga nauna. Mukhang lumana ang bahagi ng gusaling ito. May mga sirang tiles, kalawangin ang mga tubo, at ang mga pader ay may bakas ng lumang tubig ulan. Amoy lumot, basa, at alikabok. Sa kaliwa may makikitang mga bintana. Pero kakaiba ang mga ito, hindi gawa sa salamin. Para silang mga bintanang natatakpan ng bakal na grills na parang mas gusto ng arkitekto na huwag masilipan. Para silang nakayuko. Pababa ang anggulo, parang sinadya na hindi mo sila matingnan ng derechahan. May naramdaman akong malamig na dampi ng hangin sa batok. Tumingin ako sa likod pero wala. Nang pagbalik ng tingin ko sa mga bintana, napansin kong may isa sa mga grills na bahagyang gumalaw. Wala namang hangin. Hindi rin ito sapat para mapagalaw ang kalawangin nitong frame. Doon ko naramdaman ang bugso ng takot, hindi dahil sa nakita ko, kundi dahil alam kong hindi ko ito nakita nang gumalaw. Parang may nilalang sa likod na naglalakad ng paatras. Tahimik, pero buhay. Sa dulo ng hallway, may isang kwarto na may nakasabit na karatula. Intake holding, do not disturb. Binuksan ko ito, hindi na ako nagdalawang isip. At sa loob, tumambad sa akin ng isang silid na para bang pinaghalong opisina at kulungan. May mga kama na bakal, may mga cabinet at isang malaki at lumang projector na nakaturo sa dingding. Pero ang projector ay nakabukas at may tumatakbong pelikula, itim at puti. Grainy ang footage, parang surveillance. At ang mas nakakagulat, ako ang nasa loob ng screen. Ako. Suot ko pa rin ang parehong damit. Pero sa video, nasa loob ako ng kwarto na hindi ko pa napupuntahan.
At umiiyak ako. Wala akong boses. Parang pinutol ang tunog ng video pero rinig ko ang paghinga ko sa labas ng screen. Mabigat. Parang may bumabara sa lalamunan ko. Tiningnan ko ang paligid pero walang kamera. Wala ring anumang device na kayang kumuha ng ganong klaseng footage. Nilapitan ko ang projector. Gusto ko itong patayin. Pero bago ko ito magalaw, nagbago ang eksena. Hindi na ako ang nasa screen. Isang babae, balingkinitan, basang buhok, nakatalikod, nakatayo sa harap ng bintanang may grills, katulad ng mga nakita ko kanina, tapos dahan-dahan siyang lumingon. Hindi niya inangat ang ulo. Kaya ang nakita ko lang ay ang buhok niyang basa at ang balikat niyang nanginginig. Pero sa gilid ng frame, may gumalaw. Isang kamay, mabagal. Dumapo ito sa balikat ng babae. Biglang nag-freeze ang frame. Tumigil ang pelikula. Sa dingding, may projector light pa rin. Pero hindi na ito nagpapakita ng video. Naging flat na ilaw na lang ito. At sa anino na binuo sa pader, may dalawang taong nakatayo. Ako at ang babae sa screen. Tumigil ang oras. Tumigil ang hininga ko. Pati projector biglang huminto sa pag-iingay at ang ilaw nito ay tila kumikislap sa takot. Sa isang saglit, may tunog na tila nagmumula sa speaker. Tunog na parang hinihigop ang hangin papasok. Hindi palabas. Hindi normal. Muli akong lumingon sa hallway. Walang tao. Pero biglang bumukas ang isa sa mga bintanang nakayuko. Tumunog ito. Langit-ngit ng bakal na ginapang ng kalawang. Dahan-dahan itong bumukas pa ibaba. Sa loob, puro itim. Walang makitang kahit anong detalye sa likod ng grills, pero may boses na lumabas. May nakita ka na, kaya hindi ka na makakauwi. Dali-dali akong lumabas ng kwarto. Hindi ko na sinara ang pinto. Muli akong tumakbo, pero masikip ang hallway. Pakiramdam ko habang tumatakbo ako, parang unti-unti itong lumiliit. Para bang pinipiga ako ng lugar. May mga dingding na tila gumagalaw, sumisikip, sumusunod, humahabol. Sa gitna ng takot at pagod, natagpuan ko ang sarili ko sa harap ng isang pinto na walang label. Bukas ito ng bahagya. Sa loob may liwanag, dilaw, malamlam, mainit sa mata. Pumasok ako at sa wakas nakita ko na naman ang sarili kong refleksyon. Hindi sa salamin, kundi sa isang matandang TV sa sulok. Static ito kanina, pero bigla itong bumuo ng imahe. Ako. Pero umiiyak. Umiiyak ako habang may nakasulat sa screen. Nakita ka na. Nilingon ko ang kwarto. Dito, may lumang sofa. May frame ng litrato na nakatihaya. Nilapitan ko. At nang itayo ko ito, nabasag ang salamin. At sa ilalim ng frame, may papel na nakaipit. Isang sulat. Pareho ang sulat kamay sa mga nakita ko dati. Pero ito, mas mahaba. Kapag pumasok ka sa biringan, hindi ka lang basta nawawala. Isa kang alaala na hinuhubog. At kapag buo ka ng muli, wala ka ng sariling mukha. Dahil lahat ng nawala, kailangang punan. At lahat ng hindi lumingon, ginagabayan ng nakayukong mata. Napaupo ako sa sahig. Hindi ko na alam kung anong totoo, kung ako pa ba ito, o kung ako na lang ang natitirang alaala ng sarili kong pagkatao. At sa bawat tibok ng puso ko, pakiramdam ko ay may mga mata sa paligid. Hindi nakatitig, kundi nakayuko, pero gising. Gising at nakamasid. Sa harap ko may isa pang pinto, isang pintong may ilaw sa ilalim. Sumisilip ang liwanag. Pero sa liwanag na yon, may gumalaw. May aninong dumaan, tila humakbang, pero walang tunog. At may narinig ulit ako. Alam na nila kung nasaan ka. Hindi ko alam kung lalabas ako o kung dito na ako mananatili. Pero isa lang ang malinaw, sa biringan ang bawat bintana ay mata. At ang bawat mata ay nakayuko, hindi dahil sa hiya, kundi dahil ayaw nitong makita kang lumapit. Hindi sila lumilingon. Dahil alam nilang nandoon ka na,
Ang ilaw mula sa ilalim ng pinto ay tila humihinga. May ritmo ito, parang pulso ng isang nilalang na nasa kabilang panig. Hindi ko alam kung oras na para lumabas o kung dapat na lang akong manatili sa kwartong ito na hindi ko rin naman alam kung ligtas. Pero ang katahimikan ay may bigat. At sa bawat sandaling pinatatagal ko ang pagdedesisyon, mas lalo kong nararamdaman ang paggalaw ng paligid, hindi sa paningin, kundi sa pandinig, sa balat, sa isip. Dahan-dahan kong tinulak ang pinto. Tumambad sa akin ang isang koridor, mas madilim kaysa sa mga nauna kong dinaanan. Pero may nakasinding mga ilaw sa sahig, hindi bumbilya kundi mga manipis na linya ng pulang ilaw na parang guhit sa karpet. Sinusundan nito ang direksyon ng pasilyo. Parang ginagabayan ako. O baka naman sinusundan lang ang aking paggalaw. Habang naglalakad ako, napansin kong may mga frame sa mga pader. Parang gallery. Pero imbes na mga painting o litrato, ang laman ng bawat frame ay mga mukha. Pero hindi normal. Iba-iba ang ekspresyon. May umiiyak, may sumisigaw, may nakangiti pero may dugo sa gilid ng bibig. Hindi sila gumagalaw, pero habang dumaraan ako sa bawat isa, pakiramdam ko'y sinusundan ako ng tingin ng mga mata nilang hindi naman dapat gumalaw. Tumigil ako sa gitna ng pasilyo. Isa sa mga frame ay may kakaiba. Wala itong mukha. Blangkong balat lang. Pero habang tinititigan ko ito, unti-unting lumilitaw ang imahe. At sa hindi maipaliwanag na paraan, ako ang nabubuo. Unti-unti, ang buhok ko, ang ilong ko, ang suot kong damit. Tila sinasalamin ako ng pader pero hindi mula sa harapan, kundi mula sa likod. Napaatras ako, pero pagtalikod ko iba na ang paligid. Nasa loob na ako ng isa na namang silid. Puno ito ng mga upuang bakal na nakaharap sa isang malaking pader na may projektor. Pero walang screen. Ang liwanag ng projector ay diretso sa pader at sa loob ng pader may mga mukha. Hindi na ito drawing o litrato. Mga mukhang parang pinatigas, inukit o kinopya mula sa mga tunay na tao. At sa gitna ng mga ito, ang mukha ko ulit. Nilapitan ko ang pader. Habang papalapit ako, tila naririnig ko ang mga boses. Mahina, parang bulong. Pero hindi galing sa paligid, kundi galing mismo sa loob ng pader. May humihingi ng tulong. May bumubulong ng mga pangalan. May humihikbi. Ang lahat ng tunog na hindi ko narinig sa mga nakaraang bahagi ng lugar na ito, ngayon ay sabay-sabay na pumapasok sa tenga ko. Bigla akong napaluhod. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat. Parang pinatong sa balikat ko ang bigat ng lahat nang nawawala sa lungsod na ito. Parang ako na lang ang hindi pa ginagawang bahagi ng mga pader. Maya-maya, nagsimulang gumalaw ang isa sa mga mukha. Hindi ang akin, kundi ang nasa tabi nito. Bumuka ang bibig. Dahan-dahan. Walang tunog. Pero malinaw sa paggalaw ng mga labi ang sinabi nito. Tingnan mo ang mga mata. Lumapit ako at doon ko napansin lahat ng mukha sa pader ay may matang nakapikit. Lahat, maliban sa isa. Ang akin, bukas ang mga mata ko sa pader at sa pagkakatitig ko, nakita kong gumalaw ang aking anino sa loob ng pader. Hindi ang buong mukha, kundi ang mata lang. Kumurap ito. Napaatras ako sa takot pero ang pader ay biglang umingit. Parang may naguukit mula sa likod nito. At bago pa ako makatakbo, may bahagi ng dingding na bumuka. Isang hugis pinto. Mula sa loob, lumabas ang malamig na hangin, parang hinihigop ang init ng paligid. Sa loob ng bagong bukas na daanan, may hagdan pababa. Madilim, walang gabay na ilaw, pero naroon ang tunog. Parang may naglalakad, paatras, dahan-dahan. Minsan may biglang titigil, parang naghihintay kung lalapit ka. Napansin ko na hindi na ako nanginginig. Hindi dahil nawala ang takot,
kundi dahil tinanggap ko na ang lugar na ito ay hindi basta maze. Isa itong lungsod na ginagawang alaala ang bawat taong pumapasok. At ako, unti-unti na nilang binubuo. Pumasok ako sa lagusan, hindi na ako tumingin sa likod. Dahil sa biringan, ang mga lumilingon ay natatapos. At ang mga hindi lumilingon ay nagiging parte ng pader. Sa bawat hakbang pababa, mas lalong lumalalim ang dilim. Walang ilaw pero may liwanag na galing sa sahig. Hindi bumbilya kundi parang bioluminescent na bakas ng paa. Hindi ito akin, mukhang may nauna na sa akin. At tila may sunod din. Sa pinakailalim, may maliit na kwarto. Isang mesa, isang upuan at isang salamin sa dingding. Hindi ko makita ang sarili ko. Pero naroon ang anyo ko, hindi sumasalamin kundi nananatili. Parang replay. Nakita ko ang sarili kong pumasok, umupo at huminga ng malalim. At sa sulok ng silid, isang pinto na puno ng ukit. Mga simbolo, mga mata, mga marka, parang panata, parang babala. Nilapitan ko ito, tila gumagalaw ang mga ukit. Hindi basta disenyo, parang sinusulat habang tinititigan. Sa gitna nito may bilog na may mata sa loob. At habang tinititigan ko ito, unti-unti itong kumikislap. Hindi ko alam kung anong mangyayari kapag binuksan ko ang pintong ito. Pero isang bulong ang narinig ko sa likod ng isip ko. Kapag nakita mo na ang sarili mo sa pader, wala ka ng daang pabalik. Pero pwede kang lumusot kung handa kang makalimot kung sino ka. Napatitig ako sa kamay ko, sa balat ko. May mga guhit, pino, parang ukit. Parang binubura na ang pagkatao ko, pinapalitan ng disenyo ng lungsod. At bago ko pa mahawakan ang doorknob, tumigil ang lahat ng tunog. Tahimik. Walang hininga. Walang hakbang. Walang kahit ano. Maliban sa tibok ng sarili kong puso. At sa huling hakbang ko papalapit sa pinto, doon ko lang naintindihan. Sa biringan, ang mga mukha sa pader ay hindi larawan ng nakaraan. Sila ang mga susunod mong anyo. Nang lumapat ang palad ko sa pintong may ukit ng mga mata, pakiramdam ko'y parang lumusong ako sa malamig na tubig. Walang ingay, walang galaw, pero may puwersang hindi mo maiiwasan. Hindi ko pa man tuluyang nabubuksan ang pinto, alam ko na. Hindi ito basta daan papunta sa susunod na silid. Ito'y isang hangganan. At ang hangganan na ito, hindi ko alam kung may bumalik ng buo matapos tumawid. Nang bumukas ang pinto, walang tunog. Walang kaluskos. Parang kusa na lang siyang nawala o binura. Isang makitid na lagusan ang bumungad, puro itim ang sahig, pader at kisame. Pero sa dulo nito, may liwanag. Mainit ang kulay, parang mula sa apoy. Pero walang usok, walang init. Isa lang siyang ilusyong pilit kang inaakit. Muli akong humakbang. Sa bawat yabag nararamdaman ko ang paggaang ng paligid. Hindi ito kagaan ng pisikal. Mas nararamdaman ko na parang tinatanggalan ako ng laman. Hindi ko alam kung oras, alaala o damdamin ang nawawala. Basta't habang papalapit ako sa liwanag, mas nabubura ang bigat sa dibdib. Pati na rin ang takot hanggang sa dumating ako sa dulo ng lagusan. Isang malawak na silid ang sumalubong sa akin. Walang kisame, puro kadiliman ang itaas. Ang sahig ay gawa sa makintab na bato pero hindi ito malamig. Sa gitna ng silid ay may malaking bilog, altar o mesa, hindi ko sigurado. At sa ibabaw nito, may isang bagay na nakabalot sa tela na puting-puti na parang hindi man lang nadungisan. Lumapit ako. Dahan-dahan kong inabot ang tela. Pagkalis ko rito, tumampad ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang replika ng sarili kong mukha, parang maskara. Pero ito'y gawa sa basag na salamin. Bawat piraso, perpektong pinagdugtong-dugtong para muling mabuo ang aking anyo. Pero sa bawat salamin may iba't ibang ekspresyon. Sa isa'y natatakot ako, sa isa umiiyak,
Sa isa nakangiti, pero walang buhay ang mata. Parang lahat ng posibleng damdamin ko, pinagsama-sama sa iisang imahe. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong hawakan, pero lumapit ang kamay ko sa kabila ng kagustuhang umatras. At nang dumikit ang daliri ko sa maskara, bigla itong lumiwanag, hindi mula sa ilaw kundi mula sa loob. Parang nagising ang isang bagay, pumikit ako. At sa dilim, may mga bulong na pumasok sa isip ko. Hindi na sa tenga, diretso sa loob ng ulo. Saan ka huling umiyak? Aling alaala ang itinapon mo nang hindi mo namamalayan? Anong pangalan ang iniiwasan mong banggitin kapag mag-isa ka? Hindi ito tanong ng multo, hindi ito boses ng halimaw. Ito ang tinig ng sarili ko at sa pagdilat ko, iba na ang paligid. Nasa bahay namin ako. Pero hindi ito ang bahay na kilala ko ngayon. Ito yung bahay namin noong bata pa ako. Kulay berde pa ang pader, amoy pa ang lumang sahig na kahoy. Nandoon ang luma naming telebisyon, ang mga laruang plastik sa sulok, at ang kutsyon sa sahig kung saan ako natutulog noon. Pero walang tao. Wala sina mama. Wala si ate. Lumapit ako sa sala. Sa mesa may isang papel, drawing pad ko noong bata ako. Nakasulat doon ang isang kwento. Kwentong sinulat ko noong ika-3 baitang. Tungkol sa isang batang hindi na nakalabas ng kanyang sariling imahinasyon. Bigla kong naalala, sinulat ko yon noong iniwan ako ni Papa sa harap ng eskwelahan at hindi na bumalik. Nag-absent ako buong linggo. Nagtago ako sa likod ng bodega. Hindi ako umiyak sa harap ng kahit sino. At ngayon narito ang alaala. Buhay. Nakapinta sa paligid, may tunog mula sa kwarto. Dahan-dahan akong lumapit. Pinihit ko ang doorknob, yang tunog ng lumang kahoy ay bumalik sa pandinig ko parang eksaktong memorya. Sa loob may batang nakaupo sa kama. Ako. Pero mas bata. Nakatitig siya sa salamin, hindi umiimik. Nang lumapit ako, hindi siya tumingin sa akin. Pero nagsalita siya. Kapag hindi ka umiyak, hindi ka aalis dito. Hindi ako kumibo. Ang biringan ay hindi lungsod na basta natatagpuan. Isa itong anyo ng mga bagay na itinago mo. Mga mukha na hindi mo kinilala. Tumayo siya, humarap sa akin, at doon ko nakita, wala siyang mata. Blangko ang mukha, parang pinunasan ng pagkatao. Kaya mong umalis, pero kailangan mong iwan ang isang anyo. Biglang naglaho ang silid. Nasa loob ulit ako ng madilim na lagusan, pero ngayon, hawak ko na ang maskarang basag. Sa harap ko, may 2 pinto, isa puti, isa itim. Sa itim na pinto, naririnig ko ang mga tinig ng mga nakaraang bahagi ng kwento. Ang mga mukha sa pader, ang mga tunog sa ilalim ng lungsod, ang mga paang sumusunod. Sa puti, wala. Katahimikan lang. At doon ko naisip, baka hindi na ito tungkol sa pagtakbo mula sa lungsod. Baka tungkol ito sa pagpili kung anong anyo ang ililigtas mo at anong bahagi ng sarili ang kailangan mong iwan. Hawak ko pa rin ang maskara at sa wakas, pumikit ako. Pinili ko ang pinto. Pagpikit ko, ramdam ko agad ang malamig na simoy ng hangin pero hindi ito galing sa paligid. Para bang humigop ang katawan ko ng lamig mula sa loob. Nang dumilat ako, wala na ang 2 pinto. Wala na rin ang altar, ang maskara, ang mga piraso ng sarili kong mukha. Ang tanging naiwan lang ay ang tahimik na dilim sa paligid. Pero may isang bagay akong napansin agad. Hindi ito yung dating dilim. Hindi ito kabuuang itim. May bahagyang liwanag. Isang sinag mula sa kisame. Mahina, nanginginig, halos hindi mapansin. Isang ilaw, pero hindi kumikislap. Parang pinipilit manatiling buhay pero unti-unting nauupos. At sa ilalim ng ilaw, may isang silid, luma, parang abandonadong bahagi ng ospital. Makinis ang tiles pero puno ng marka, gasgas at tuyong putik. Nakatayo ako sa gitna ng silid na ito pero wala akong alaala kung paano ako nakarating dito.
Hindi ko na rin alam kung ilang minuto, oras o araw na akong naglalakad sa loob ng biringan. Lumakad ako. Sa bawat hakbang, ang tunog ng sapatos ko sa sahig ay parang basag na porselana. Tila kahit ang echo ay pagod na. Ang bawat hakbang ay parang gumuguhit ng bagong linya sa katahimikan. Hanggang sa may marinig akong tunog, isang mababaw na huni. Tik, tik, tik. Agad akong napalingon, isang makinang maliit. Parang luma ng ECG monitor ang bumubuga ng tunog. Pero wala itong linya, hindi ito sumusukat ng pintig. Ang screen nito ay blanko, ngunit tuloy pa rin ang tunog. Tik, tik. Pilit kong iniwasan ang tunog. Lumakad ako papalayo. Pero habang lumalayo ako, lumalakas ito. Sa bawat sulok ng silid na tinatahak ko, doon ko siya muling naririnig. Parang hindi ko siya matakasan hanggang sa tuluyan akong mapahinto. Sa harap ko may salamin. Malaki, abot mula sahig hanggang kisame. Pero hindi ako ang nakikita ko. Isang silueta ng sarili ko. Mas payat, mas tuyot, parang ilang araw nang hindi kumain. Pero ang pinaka nakakabahala, nakangiti siya. At hindi itong ngiti ng ginhawa. Isa itong ngiti na puno ng pananabik. Sa likod ng refleksyon ko, may mga anino. Gumagalaw sila. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Para silang mga taong hindi sigurado kung dapat bang umalis o manatili. Pero wala silang mukha. Puro balat, puro guhit, walang mata, ilong o bibig. At sa gitna nila may isang lampara. Maliit, gas-fed, hindi elektrikal. Ang ilaw nito ay dilaw na mahina, nanginginig pero hindi namamatay. At doon ko napagtanto, yun ang ilaw na nakita ko sa simula. Ang hindi kumikislap na ilaw, hindi ito galing sa mundo. Galing ito sa loob ng salamin. Bigla akong nabalot ng takot. Hindi ko alam kung bakit, pero ang instinct ko tumakbo. Tumalikod ako pero wala na ang pintong dinaanan ko. Wala na ring bintana. Wala na ang lumang ospital. Isang mababang lagusan na lang ang nasa harap ko, mistulang tunnel na gumagapang paibaba. Wala akong magawa kundi sumunod. Habang gumagapang ako sa lagusan, napansin ko ang mga ukit sa pader. Mga mata, lahat nakapikit. At sa tuwing dumadaan ako, dahan-dahan silang dumidilat. Isang pares, 2, 5, hanggang sa halos bawat bahagi ng lagusan ay may matang nakatingin sa akin. At sa gitna ng lagusan may lumang frame ng pinto. Walang pinto, frame lang, nakabitin sa ere. Sa kabilang panig nito walang sahig, walang pader. Isang pagbagsak lang sa walang hanggan. Pero sa sandaling dumaan ako sa frame, bigla akong nasa ibang lugar. Bumalik ako sa lumang silid. Pero ngayon, mas malabo ang ilaw. Mas maputi ang paligid, parang nadumihan ng sobrang linis. Sa gitna ng silid, may isang tao, babae. Nakatayo siya, nakatalikod, mahaba ang buhok. Maputi ang kasuotan, pero hindi ito modernong damit. Para itong galing sa ibang panahon. Tela na may ginto-gintong sinulid. Lumapit ako, dahan-dahan. "Miss?" tanong ko. Hindi siya gumalaw, pero nagsalita siya. Hindi ako umaalis dahil wala namang pupuntahan. Boses niya ay pamilyar, para akong nakarinig ng lumang kanta na matagal ko nang nakakalimutan. May lambing, pero may pait. At sa paglapit ko, unti-unti siyang humarap. Wala siyang mukha, pero sa kanyang leeg nakasabit ang isang bagay, ID, luma, punit. Pero mababasa pa rin ang pangalan. Clarice de la Paz, student researcher. At doon ko naalala, si Clarice, isa sa mga nawawala sa research group na pumunta sa Samar para aralin ang urban legends. Matagal na yon, nabalita pa sa TV, akala ng lahat nalunod o nawala sa gubat, pero walang nahanap. Ngayon nandito siya o kung ano man ang naiwan sa kanya. Pumikit siya at sinabi, "Kapag nahanap mo ang ilaw, huwag mong subukang bitbitin. Hindi iyon para sa atin." Pagkatapos nawala siya,
parang nilusaw ng hangin. Naiwan akong mag-isa. At sa gitna ng silid kung saan siya nakatayo, nandoon na ngayon ang lampara. Ang hindi kumikislap na ilaw. Tumingin ako dito. Wala itong sindi. Pero sa kaloob-looban ko, nararamdaman ko na parang may matang nakatitig sa akin mula sa apoy na wala pa. Lumuhod ako sa tabi ng lampara. Tiningnan ko ang base nito. May ukit, luma, malalim ang pagkakataga. Alin ang ilaw na nagbibigay liwanag kung lahat ay wala ng anino? Hindi ko alam ang ibig sabihin. Sa kisame, unti-unting naglalaglagan ang mga itim na hibla. Para silang buhok pero hindi sa tao. Mas mahaba, mas magaspang. Isa-isang bumabalot sa sahig, gumagapang palapit sa akin. Sa loob ng lampara may bahagyang sindi. Kumikislap, sumisindi, namatay, sumindi ulit. Hindi ko alam kung susundin ko ang boses ni Clarice. Hindi ko alam kung dapat bang hawakan ang lampara o sirain ito. Pero isa lang ang alam ko. Kung may natitira pang bahagi ng sarili ko sa lungsod na ito, nasa ilaw na ito ang sagot. At sa likod ko, narinig ko ulit ang boses ng batang ako. Hindi lahat ng liwanag ay dapat sundan. Pero kung hindi mo sisindihan, ikaw ang mawawala. Napapikit ako at huminga ng malalim. Huminga ako ng malalim bago ko abutin ang lampara. Hindi ko alam kung ang kamay ko ba ang nanginginig o ang lampara mismo ang umalon sa pagitan ng mga daliri ko. Magaan ito, parang walang laman, pero may bigat sa diwa. Para itong isang bagay na matagal nang naghihintay na buhatin at ngayon na nagawa ko na, may kung anong gumising sa paligid. Sa sandaling nahawakan ko ang lampara, nagbago ang paligid. Bigla itong lumiwanag, hindi mula sa kisame, kundi mula sa ilalim. Mula sa mismong mga guhit ng tiles, umaangat ang liwanag na parang pusod ng mga kaluluwang gustong magsalita pero walang dila. Tiningnan ko ang apoy sa loob ng lampara. Hindi ito ordinaryong dilaw o kahel. Isa itong bughaw na may itim na puso. May sinag na parang pilit lumalaban, kumikislap, pero hindi pumipitik. Parang isang linyang hindi tinatapos, isang tanong na walang sagot. Nang bigla, may sumabog na tunog sa paligid. Para itong pagtili ng maraming boses sa iisang sigaw. Sa sobrang lakas napatakip ako sa tenga, pero hindi ito tumigil. Mula sa gilid ng silid, unti-unting bumuka ang sahig. Hindi literal, kundi parang lumalawak ang espasyo. Ang tiles ay naging daan. Isang makitid na koridor na hindi ko maaninag ang dulo. Sa magkabilang gilid nito may mga salamin. Pero hindi ako ang nakikita ko. Bawat salamin ay may ibang bersyon ng sarili ko. Sa isa, duguan ako. Sa isa pa, nakangiti. Sa isa, wala akong mata. Sa isa, binibitbit ko ang bangkay ng isang batang babae. Hindi ko kilala. Pero sa bawat salamin, mas gumuguhit ang tanong. Ito ba ang magiging ako kung nagkamali ako ng hakbang? Naglakad ako. Ang bawat hakbang ay mas mahirap kaysa kanina. Hindi dahil sa bigat ng katawan, kundi dahil sa bigat ng kasaysayan ng lugar na to. Sa bawat sulok, parang may tinig na gustong sumigaw. Mga kwentong hindi natapos, mga pangalang nakalimutan, mga panalangin hindi narinig. Sa gitna ng koridor, may nakaupo sa semento. Lalaki, nakatitig sa isang sulok, hindi siya gumagalaw. Nang lumapit ako, napansin kong wala siyang mata, pero ngumiti siya at nagsalita. Ngayon lang ako may nakausap. Matagal ka na dito? Tanong ko. Wala nang matagal dito. Ang oras ay paikot lang, hindi pa sulong. Ano to? Anong lugar to? Sumagot siya sa boses na parang luma ng cassette tape. Ang ilaw? Hindi yan para magbigay ng liwanag. Ginawa yan para itago ang dilim. Tumayo siya. Ngayon kita ko na ang itsura niya. Para siyang ako. Mas matanda, mas pagod. Pero ako, nang tinitigan niya ang lampara sa kamay ko, napailing siya.
Pinili mong hawakan. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Umiling ako. Simula pa lang ng pagkawasak ng sarili mo. Biglang nagbago ang ilaw, parang umalon sa paligid. Nagsimulang kumislot ang mga salamin. Isa-isang nag-crack, para bang ayaw na nilang hawakan ang mga bersyon ng sarili ko sa loob nila. Sa isang iglap, sumabog ang lahat. Isang puting liwanag ang sumiklab, at nang bumalik ang paningin ko, nasa isang lumang estasyon ng tren na ako. Walang tren, walang tao, pero may lumang speaker sa kisame, dahan-dahang bumubulong. Darating ang tren para sa mga nawawala. Lumapit lang kung handa ka nang mawala. Tumingin ako sa kaliwa. May bangko. Sa gitna nito nakaupo ang batang ako. Pareho kami ng suot, pareho ng itsura, pero mas bata, mas inosente, at hawak niya rin ang lampara. Nilapitan ko siya. "Totoo ka ba?" tanong ko. Ngumiti siya. "Totoo ba ang biringan?" "Hindi ko alam." "Tama. Kasi kahit ikaw, hindi mo na rin alam kung alin sa'yo ang totoo." Tiningnan ko ulit ang lampara sa kamay niya. Itim na ang apoy. Kapag tuluyan nang nawalan ng apoy ang ilaw, ibig sabihin, wala ka na ring dapat hanapin. Hindi mo na kayang lumabas. Hindi mo na kayang umuwi. Pwede pa bang ibalik? Hindi mo na kailangang ibalik, pero pwede mo siyang bitawan. Napatingin ako sa lampara sa kamay ko. Buhay pa ang apoy, mahina, parang huling hinga ng isang taong ayaw pa mamatay. Pero kapag binitawan ko ito, babalik ako. Umiling ang batang ako. Hindi ka na babalik sa dati. Pero pwede ka nang magsimulang muli, hindi sa labas, kundi dito, sa loob ng sarili mong anino. Nang biglang may tunog, isang tren, dumarating, pero wala akong nakikitang tren. Ang tunog lang, ang galaw ng hangin, ang pag-vibrate ng sahig. Parang multo ng isang bagay na hindi mo alam kung naimbento na ba talaga. "Sumakay ka," sabi ng bata, "kung gusto mong magpatuloy." Pero nang lumingon ako sa direksyon ng ingay, wala pa rin. Puro usok, puro dilim, at isang anino ang dahan-dahang lumilitaw mula roon. Mataas, matangkad, hindi tao. Wala itong mata pero alam mong nakatingin sa'yo. At mula sa nilalang na iyon, lumabas ang tinig ng lahat ng nawawala. Isang sabay-sabay na bulong. Hindi ka nalalabas. Hawak ko pa rin ang lampara. Buhay pa rin ang apoy. At sa huling pagkakataon, tinanong ko ang sarili ko, mas mabuting mawala sa mundong kilala mo o manatili sa mundong hindi ka kilala? Lumapit ang nilalang. Sumayad ang anino nito sa paa ko, parang yelo, parang asido, parang lumbay. Pero bago pa ako lamunin ng dilim, inihagis ko ang lampara, isang sumiklab, isang putok ng liwanag, isang sigaw ng mga pangalan na matagal nang nalimot. At sa isang iglap, tahimik ang lahat. Wala na ako sa estasyon, wala na ako sa lungsod, wala na ako sa biringan. Pero nasa loob ko na siya,